Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kamusta, kamusta? Kamusta mga buhay-buhay? Sa maghapon natin, kamusta po kayo? Okay po ba? Wala po ba kayong ika nga mga sad moments? Simula ng umaga, tanghali, hapon. Ngayon po alas 7:30 na ng gabi. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ho'y nagkita. Yun lagi yung pinagpapasalamat ko sa Lord, yung pagkakataon na ganito na nagkita tayo, wala masyadong hassle, parang smooth lang yung maghapon natin. It's all because of the Lord Jesus, yung kanyang biyaya. Kaya ho tayo patuloy na nabubuhay, malakas, pinapatubayan ng Lord, simply because God loves us. Gano'n po kasimple. Kaya ho napaka buti ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Huwag natin kakaligtaan na to thank the Lord sa araw-araw. The moment na tayo ay nagising sa umaga, anumang oras yan, let us thank the Lord kasi ang buhay talaga hiram lang. Ang Lord ang nagbibigay ng extension ng buhay sa lupa. Pwede ka mag-request na ma-extend yung life mo, pero definitely ang nagde-decide ang Diyos. Rick De Llosa, Garsuta, magandang gabi kapatid. God bless po sa buong pamilya. Salamat sa pag-share ng ating video at na-appreciate ko po yun. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos. At sa mga kapatid natin na nandito na ngayon, Aika Ekat, magandang gabi. God bless. Sa mga kapatid, simula pa ho ng umaga na wala pong sawang sumubaybay, magdasal, mag-share ng video. Maraming salamat po. Nagkaroon po ng problema kanina kasi biglang nawala po yung contacts ng Brad Calix. Kasi inaayos ko na nga po. Magsisend po sana ako ng kanina, announcement. Pero yung ipo-forward ko na, 0 yung contact. Ikalawang beses na po yan na nangyari na may mga moment na ganyan ho. Wala naman ako nagala, wala ako napindot. Bigla na lang ho kanina. Mga nasa 10 minutes din ho eh. Medyo struggle ako. Sabi ko, paano ako magbo-broadcast ito? Wala akong contacts. Magsisend ako ng announcement kanina. Sabi ko, madidelay ako ng 7:30. Pag magsisend ako, 0 yung contacts. Sabi ko, patay ako na ito. Medyo nag-rattle ako kanina ng konti. Kaya nag-message ako sa some of you na parang somebody has to try to hack my account. Pero salamat dahil bumalik siya after 10 minutes. Opo. Salamat po, Darling May Peñaflor Sibonga, salamat. Kay Sonet Senas, watching from Danau City, sabi niya. Hindi ko alam kung Indonesia ito na word na language. Hindi ako pamilyar, pero pakibulong mo na lang sa aking kapatid ko nung pangalan yan para proper po ay mabati ko po kayo. Opo. Okay. Tayo po magsisimula na, tayo po ay mananalangin at gamitin po natin yung the Lord's Our Father at saka isang Hail Mary po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kapatiran sa Catholic community worldwide and nationwide, magandang gabi po. Alan Janeta, mula po dyan sa Hungary, maraming salamat. Thank you so much for watching, kapatid. Kay Eric Cordero, maraming salamat. Watching daw siya from Singapore.
Salamat, Eric. God bless po. Salamat for watching at sana nga po ay ma-share ninyo ito sa mga tropa ninyo dyan sa Singapore at sa Pilipinas din po. Alright, wala ako masyadong greetings ngayon katulad ng umaga. Ang gagawin po natin ay dediretso na po tayo para medyo makakarami-rami tayo ng konti. Kagabi po ay pinag-usapan natin ang Learn to Love number 1. Ariel Verhis, salamat po. Watching daw siya from Canada. Salamat po sa inyo sa Verhis family or Burgess. Hindi ko alam kung tamang pronounce ko po ng apelido ninyo. Magkagayon man, salamat po kapatid na Ariel. Rene Boy Kalimpong, maraming salamat kapatid. Kagabi, pinag-usapan natin yung Learn to Love series. Nasabi ko na ho kasi yung dapat kong sabihin sa Catholic community, yung 7 modus. At inimpress sa akin ng Panginoon na hindi ako dapat magalit. Nasabi ko na yung totoo, nasabi ko na yung dapat yung marinig, at ang pinapagawa ng Lord sa akin sa mga panahon na ito ay sumentro na tayo. Okay, sumentro na tayo sa pinaka-importante sa lahat, yung ating relasyon sa Panginoon. Doon po iikot ang mga messages na maririnig nyo kay Brad Calix. Itatry natin na hindi na tayo magsasabi ng any negative sa mga kalaban natin sa pananampalataya. But rather, I'd like to see na ang Lord mag-work out sa kanilang isipan at puso. And eventually gusto natin makita mga kapatid na hindi si Brad Calix yung nag-impluwensya o anuman, kundi simple lang ho na tinig lang ho tayo ng Diyos na nagsasabi sa pangunahin sa Catholic community. Pangalawa, doon sa kalaban ng Panginoong Yesus. I was reminded po na ang sabi ng Panginoon, love your enemies. So medyo mabigat po sa akin yung dating nun. After po ng reflection ko ng mga series of banat ko doon sa mga kalaban ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, I was reminded. Raydan Garcia, maraming salamat po. Bro Mario Talatayod, magandang gabi. God bless. Kay Noel Reyco Mailom, salamat. Sa Ordinaryong Katoliko, maraming salamat. I hope you understand mga kapatid na panahon na ito para i-straight na natin yung dapat nating pag-usapan. I'd like to focus more on positive, on values, how we can learn from Jesus. Doon tayo sa sentro sa Panginoon. Ano ba yung attitude niya sa mga kalaban niya? So makikita natin na talagang hindi naman nag-retaliate ang Panginoon Diyos actually. Yes, part yung suffering, pero nakita natin more na display ni Jesus yung pinaka-importante, which is yung love. Love conquers all, sabi nga, Ate Maribik Kabato Largo, salamat for joining sa ating broadcast. Alright. Kagabi pinag-usapan natin, learn to love God's Word. Importante na 2025 na ngayon, mag-focus tayo sa Bible. I understand, iba ang Bible natin sa Protestante. 73 tayo, 66 sa kanila. Ang hamon lang sa atin, do we have our own copy ng Bible? Kung wala kang kopya na physical na Bible, naka-download ka ba sa laptop mo or sa tablet or sa cellphone ng Word of God? So, yun po yung gusto kong ma-develop sa ating mga Katoliko. I think doon tayo kulang. For so many years, masyado tayo nakasentro sa trabaho, sa sarili natin, personal development, sa mga investment sa labas. Now, it's good, pero mas importante mga kapatid, pagtuunan natin ng pansin itong 2025, yung ating inner self, yung ating inner growth sa ating Panginoong Yesus. Kapatid na Levi Posadas, magandang gabi ho. Sa regards po sa Posadas family, Adolfo Gabato Villacura, maraming salamat for joining.
Now, pangalawa ngayon na gusto ko i-share mga kapatid bilang mga Katoliko, learn to love una God's Word kagabi. Pangalawa, learn to love yung magkaroon ka ng hate sa kasalanan. Okay? Hindi sa tao, kundi sa kasalanan. At meron pong sinasabi ang salita ng Diyos, in particular patungkol po dyan. Juliet Bukaw Apayor, magandang gabi. Sabi ni Adolfo Villacura, maayong gabi, Bro Calix. Shout out ko sa ako mga anak, kay Adrian James, Alisa Jane, Alea Joyce, ug sa ako asawa, Jonelyn. Tanaw Midri Aluginsan, Cebu. Ayan, maraming salamat Adolfo. Salamat din po sa pag-share nyo ng ating video. Malaki po ang may tutulong yan. Mga kapatid, may sinasabi sa Mark chapter 7 ang Panginoong Yesus mismo. Magandang pakinggan natin, mabasa natin straight from the mouth of Jesus. Ano-ano yung mga kasalanan na nagpaparumi sa atin sa Catholic community. Huwag na tayo lumayo. Huwag na natin munang pakialaman yung ibang relihiyon. Gusto ko mag-concentrate sa Catholic community. Ano ba ang problema natin? Saan ba tayo nalalaglag na problema? Lahat tayo nagkakasala. Okay? Sa mga nakalipas na taon, and probably last year, if we try to recall yung mga kasalanang nagawa natin, sa category sa Katoliko, dalawa lang, di ba? May mortal sa venial sin. Mortal sin yung mabigat, yung venial, yung araw-araw na nagagawa nating kasalanan. Opo. May binabanggit ang Panginoon dito sa Mark chapter 7, verse 14 ang simula. Ang sabi po dito, listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. Yung defile, yung nakakapangparumi sa tao, hindi po yung pumapasok sa ating bibig, kundi yung lumalabas po sa ating bibig. Okay? Sabi niya sa verse 17 or 18, are you so dull? Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach. Tama naman ng Lord. Pag kumakain tayo, diretso sa bibig, diretso sa ating tiyan. Pinoproseso po yan, mga kapatid. And then out of the body. So, dinudumi natin yan bilang mga tao. Yung mga nutrients, nag-i-stay po sa katawan, pero yung mga unnecessary, yung mga magiging toxic lang yan sa atin, talaga pong inilalabas po yun. Open. Now, in saying this, verse 19, ay gusto lang hong bigyang diin ng Panginoon na lahat ng pagkain ay pwedeng kainin. Of course, kapag sa mga kaibigan nating Sabadista, medyo selected lang na pagkain ang pwede, even sa mga kaibigan nating Iglesia ni Manalo. Kasi may mga kamag-anak kayo, kapatid, probably, na belong sa ganong klaseng sekta. Again, let me remind you mga kapatid, let's practice. Let us learn to love. Okay? Tama na yung hatred natin. Tama na yung bullying. Tama na yung masyado na tayong maingay pagdating sa doktrina. Okay? Gusto ko nang putulin yan. Ang gusto ko nang mangyari sa mga series of broadcast natin mula sa umaga at sa gabi, makita nyo ang Panginoong Yesus. Makita nyo na ang goal natin, how to become a good Catholic. Yun ang goal ni Brad Calix, to help you become a good Catholic. Yun po yung aking desire as we journey together. Nagjo-journey tayo. Ako ilang buwan pala akong Katoliko, mga kapatid. October 26 yung aking official na naging bahagi ako ng Catholic Church dito po sa May Sumag. At ako po ay nagsusumikap sa biyaya ng Diyos na aralin ang doktrina
na sundan ang mga tuntunin. At especially gusto kong mag-focus sa Panginoong Hesus. Gusto kong samahan kayo sa journey. Bagamat kayo probably 40 years na, 30, 20 years na kayong Katoliko, pero gusto kong samahan kayo sa journey na ito. And probably sasamahan nyo rin po ako. Magandang gabi po, Ate Rutherlyn Ballejera. Salamat po for joining. Pastor's wife po ito. At kaibigan natin yung kanyang mister na si Pastor John Ray, si Doc. Junior Coronel, magandang gabi kapatid. Sa akin may bahay na si Annalyn, kay Rod Nicolas D, Arturo Pagatpatan, maraming salamat po. Ito yung mga nasa ibang bansa na mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ano pa po ang sinasabi rito ng ating Panginoon? Sa talatang 20 po ay maliwanag po yung sinasabi ng Panginoon. Pepito Barbon, magandang gabi. Dito po minention ni Jesus yung specific na kasalanan na pwedeng gawin ng tao. Again, pwedeng gawin ng Katoliko in general. Mga kapatid, gusto ko sumentro sa atin kasi ako po'y kumakatawan ng Catholic community sa Pilipinas. At gusto ko pong tignan natin to ng mabuti. Suriin natin po yung ating mga sarili. Okay? Ang sabi ng Panginoon mismo mula sa kanyang bibig, sabi niya, what comes out of a person is what defiles them. Kung ano daw po yung lumalabas sa tao, yun po yung nagpaparumi, o sumisira, yung defile. For it is from within. Verse 21 ng Mark chapter 7. Out of a person's heart, galing po sa puso, that evil thought come. Inisa-isa rito ni Jesus yung kasalanan, pakinggan nyo. Baka may Bible ho kayo, mga kapatid na Katoliko. Buksan nyo ang Bible nyo sa Mark chapter 7 verse 21 hanggang 23. Inisa-isa rito ni Jesus yung mga kasalanan pwedeng gawin ng tao in general. At tayo mga Katoliko, in general, pwede natin tong magawa. Ano po yon? Yung mga kasalanan, sexual immorality. Sexual immorality. Pwede pong pumasok dyan yung fornication. Yung nagsasama ng walang basbas ng kasal. Yung incest, yung relasyong sa magkapatid, kamag-anak. Sexual immorality, mga singles, lalaki, babae na nakikipagtalik. Yung bang ginagawa po yung gawain ng mag-asawa, pinapractice po nila yan outside of marriage, bagsak po yan doon sa sexual immorality. Even pwede nating isama po dyan yung masturbation ng lalaki at babae. Okay? Now, binanggit din ho dyan yung theft, yung pagnanakaw. Murder, yung pagpatay. Adultery, ito'y exclusive naman to sa mga married couples pag sinabing adultery. May partner na tayo, pero meron pa tayong ema. Pag sinabing ema, meron pa tayong extramarital affair. Adultery. Pag kinasuhan ng lalaki, marami tayong partner, multiple concubinates. Ang kaso natin sa korte. Greed, ang sabi rito. Labis na yung bang kasakiman, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Mga kapatid, gusto kong basahin sa Tagalog para magkaintindihan tayo ng mabuti. Ang sabi po sa talatang 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Okay? Saan galing? Sa puso ng tao. Ano po yung lumalabas doon sa puso ng tao? Masasamang pag-iisip. Mga pakikiapid. Mga pagnanakaw, mga pagpaslang. Mga pangangalunya. Mga pag-iimbot, mga kabuktutan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paglapastangan, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito sa loob nagmumula at siyang
nagpaparumi ng tao. Mabigat po itong inisa-isa na kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po problema yung pumapasok sa bibig natin. Dinideclare ho ng Panginoon sa mga pagkakataong ito na lahat ng pagkain pwedeng kainin. Of course, kung ikaw ay apply mo yan sa panahon natin, kung bawal sa iyo yung particular na pagkain, of course, hindi mo naman dapat kainin yun kasi lalabagin mo yung sasabihin ng doktor sa iyo. Mapiperwisyo yung pangkalusugan po natin. Pag pinilit natin yung pagkain na hindi pwede o hindi tinatanggap, nagre-react yung katawan natin. Common sense po yun. Hindi tayo kakain nun. Pero wala naman, okay naman, di lahat pwede. Importante lang dyan, nagpapasalamat tayo sa ating kinakain, anuman niyang nasa hapagkainan po natin. Mga kapatid, sa konteksto ng simbahang Katoliko, may dalawang uri ng actual sin. Meron tayong mortal saka venial sin. Ayon po rito sa ating Catechism of the Catholic Church, ang sabi po, yung mortal sin, it destroys charity in the heart. Pag sinabing charity, yung love doon sa ating puso, winawasak nito yung pag-ibig sa ating puso when we commit mortal sin. Kasi po na ba-violate natin, meron tayong grave violation of God's law. Ano pa nangyayari pagka ang Katoliko ay nakagawa ng mortal sin? It turns man away from God. Inilalayo ang tao nito mula sa Diyos. Dinefine po dito ng isang pare na si Reverend Father Chris de Guzman. Sabi niya, yung actual sin daw po ay any willful thought, desire, word, action, or omission forbidden by the law of God. Yung actual sin, yung ginawa nating kasalanan, ito po ay willful. Ito po ay ginusto natin. Yung ating isip, yung pagnanasa natin, yung ating sinasabi, pagkilos, at yung mga hindi nagagawa. Meron pong tatlong kondisyon ayon po sa ating pinaniniwalaan bilang Katoliko pagdating sa mortal sin. Para masabi natin yung isang kasalanan ay mortal sin, dapat merong tatlong kondisyon na mangyari. Una, grave matter. Mabigat po yung kasalanan. Pangalawa, may full knowledge po tayo. Ibig sabihin, alam natin yung kasalanan, na yan ay mabigat na kasalanan at alam mo na kasalanan yon. Ate Gemma Gabio, magandang gabi po. Kay Romel Palma, good evening bro. Shoutout daw sa lahat ng mga followers ng Katotohanan ay ating pag-usapan, kasama si kapatid na Romel Palma. Maraming salamat kapatid sa inyong pagbo-broadcast din. At magdire-diretso lang din po kayo sapagkat kailangan natin yan sa mga panahon natin. Pangatlo po yung deliberate consent. Meron kang pagpayag. So ito yung tatlong conditions para ho masabi natin ang isang particular na kasalanan ay mortal sin. Una, dapat may grave matter. Mabigat yung kasalanan. Pangalawa, alam mo yung kasalanan na ginawa mo. At meron kang pagpayag. Meron kang deliberate consent. Mga kapatid, meron po tayong 7 capital sins na pinaniniwalaan bilang mga Katoliko. Or deadly sins. Ito po yung number 1, pride. Pangalawa, avarice o yung kasakiman. Pangatlo, envy. Ika-4, anger, yung galit. Ika-5, yung lust. Ika-6, gluttony. Ika-7, yung sloth, yung katamaran. Opo. Sabi ni Bro Arturo, a person with a mortal sin is like a zombie. Alive but dead in spirit. Tama po. Mga kapatid, itong 7 deadly sins na pinaniniwalaan natin bilang mga Katoliko ay babantayan natin to. Yung iba rito ay halos similar sa binanggit ng Panginoon. Sabi ng Lord, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness. Puro lahat ito sa morals natin 'di ba?
slander, paggamit ng bibig natin, arrogance, and folly. Sabi ni Jesus, all this. Si Vong, magandang salamat for joining ha. Salamat for joining. Importante nandito ka at nakikinig ka. Yun ang importante kay Brad Calix. Hindi na importante sa akin kung ano yung negative comment mo ngayon ha. Nababasa ko yung sinasabi mo pero hindi ko entertainin yan. Hindi ko entertainin yan. Kung gusto mo akong kausapin kapatid, pwede tayo mag-usap ng maayos ha. Huwag ka lang dyan mag-comment kasi hindi ko kailangan yung comment na ganyan. Mag-usap lang tayo ng maayos. Mga kapatid, importante po ito na maintindihan po natin na yung binabanggit na Panginoon na kasalanan po ay alam ng Lord na pwede tayo malaglag po dyan eh. Maski na hindi Katoliko, pwedeng bumagsak po dito. Maski na sino pang matagal ng Kristiyano sa Pilipinas, maari pong bumagsak sa ganitong kasalanan. So anong point ni Brad Calix dito mga kapatid? Number one, yung reality ng kasalanan ay nandiyan lang sa tabi-tabi. Wala pong pinipili yan, edukadong tao, hindi nag-aral, hindi ho pinagbabasihan yung kulay ng balat, hindi ho pinagbabasihan dan yung mayaman ka ba, mahirap ka, nasa laylayan ka ba, hindi na ho importante yon. Kundi yung reality ho yung reality na ang tao pwede makagawa ng kasalanan. At sa konteksto nga ho natin bilang mga Katoliko, maaring bumagsak yan sa kategory ng mortal sin at venial sin. At sa ating pong pinaniniwalaan, importante yung paglapit natin sa pare para sa ating mga kasalanan. At syempre, bakit tayo lumalapit sa pare? For confession. Kasi naniniwala tayo na ang pare ay representative ng Diyos sa lupa. Okay? Hindi sa kanila pwedeng i-chismis yung sinabi mo. Ano mang klaseng kasalanan niya na sinabi mo sa pare. Hindi niyan sinachismis. Pwede sila matanggal dyan bilang pare. Hindi yan pwede. Yung kanilang training ay, kaya nga ho, siyempre may tendency, di ba? Pag pare, marami nagko-confess sa kanya, mga 10, 20 piraso sa isang araw. Imaginein mo kung isusulat niya lahat yun, tatandaan niya sa isip niya. Baka siya magka-problema rin, di ba? Pero hindi po eh. Ang tingin natin sa mga pare, bagamat katulad natin na nagkakasala rin, sila yung kumakatawan sa ating Panginoon sa lupa. At yung sinasabi ng pare ay mahalaga yon para sa atin. Sila yung nagbabantay sa atin mga kapatid. Yun po yung ating pinaniniwalaan. Mahalaga po yun. At ang John of Damin, maraming salamat bro for joining. Maraming salamat. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, etong pinag-uusapan natin ngayong gabi, totoo to na nangyayari sa atin, lahat tayo pwedeng bumagsak dito. So, ano ang point natin mga kapatid? Una, sabi natin, learn to love, kagabi, God's Word. Mahalaga ang Bible sa atin. Na kung mahalaga ito, dapat may kopya ka ng Bible. Tas binabasa po natin ito. Inuunawa ho natin ito sa tulong ng ating mga pare. Importante po sa atin yon. Meron tayong reflection. Hindi ho masama na magkaroon ka ng reflection doon sa Gospels at least. Bagamat yung ating mga homilies, yung ating kaparian, kada Sunday ay umiikot doon sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Opo. Pero sa tingin ko, etong ordinary time na binabanggit natin, tayo ay nasa ordinary time bilang mga Katoliko na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus. At hindi ho ako nagkamali na gawin nating mas maganda ho yung ating usapan, lalo na sa usapang Katolisismo. So pinapalitan na ho yan ni Brad Calix ng Learn to Love. Ang magandang sukli natin sa anumang bagay na hatred ay pagmamahal. Dito sa pinag-usapan natin ngayong gabi, mahalaga dito na matutunan natin na
na umamin tayo ng pagkakamali natin. Kung nakommit man natin itong mga bagay na ito, mga kapatid, meron tayong pare na pwede nating lapitan at sabihin natin sa kanya, ito mga problema na ito. Hindi po pwede na mamamatay ka na nasa mortal sin ka. Alam mo naman ibig sabihin yan. Pagka ang isang Katoliko na namatay na nandun siya sa mortal sin. Sinasabi ng pari sa atin na pag sinadya mo na hindi ka umatin ng misa pagka Sunday, nasa mortal sin ka. Pag pinagpalit mo yung pagdalo sa pagmimisa at ikaw ay nag-shopping pag Sunday, na nasa bora ka pag Sunday, ang sabi ng pari po nagkukumit tayo ng mortal sin. Kasi alam mong mali, ginawa mo pa. Alam mo dapat pag Sunday nasa misa ka, marami tayong oras, mamimili ka lang. Dito po sa amin sa Sumag, sa Paris po dyan, ay meron kaming 4 hanggang 5 na different services o misa. Ang isang good Catholic ay aware siya kapag Sunday, dapat nasa simbahan siya. Hindi tayo pinipilit ng pare na magsimba, pero nakatatak yun sa ating isipan at puso na mahalaga sa atin yung pagdalo natin sa misa. Na sana mag-gets natin bilang mga Katoliko na it's about time for us na meron tayong realization. Dapat pala natin meron tayong effort, conscious tayo para makaiwas tayo dito sa mga kasalanan na ito. Malaking tulong ng pagdalo sa misa na siniseryoso natin yung ating pananampalataya bilang Katoliko. At naniniwala ko na ang rason kung bakit ako nilagay ng Lord sa Catholic community ay para alalayan po kayo na let us journey together. Importante po yun. Of course, along the ways ng ating journey, may mga pwede mangyari sa atin. Pero ang mahalaga nito, meron tayong concerted effort na sama-sama tayo na magpapatuloy sa unahan, sa gitna, at dun sa dulo. Importante ho sa atin yun, mga kapatid. Kaya nga, bigyang pansin natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Walang kwenta yung doktrina, yung catechism of the Catholic Church. Walang kwenta lahat yan kung hindi natin siniseryoso yung ating pagiging Katoliko. It's about time for us. Let us all learn how to become a good Catholic. Yun po yung hamon ni Brad Calig sa atin. Mga kapatid, hindi siya ganun kadaling gawin. Pero naniniwala ako na pwede nating gawin. Sa patnubay ng Banal Espiritong sumasa atin at sa guidance ng ating mga kaparian, yung ating mga catechist sa loob ng simbahang Katoliko, importante po yun. Yung isang salita na dapat tandaan natin, kailangan natin yung participation. We have to participate. Gusto mo mag-grow bilang Catholic? Na hindi ka madala ng mga kulto na sekta na pinag-usapan natin for the past 7 nights? Tumayo tayo sa salita ng Panginoon Diyos. I think yun ang kulang sa atin bilang Katoliko. Mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Maliban sa Panginoong Yesus, mag-focus tayo sa Word of God. Doon tayo kulang, I think. Sa mga nakakausap ko na mga Katoliko nung dati pa tayong mga naglilingkod sa Panginoon, ito po yung napansin ko na kaya pala mabilis maakay ang Katoliko papunta sa ibang grupo dahil wala po talagang foundation. Wala siyang ugat. Yung foundation niya napaka-shaky kasi hindi dumaan sa catechism. Dumadalo sa misa, hindi niya alam na hindi pala dapat ito na ginagawa. Kulang po tayo sa ganun. Kaya, mga kapatid, importante ho na maano natin to, ma-realize natin to. Opo. Sabi ni ni Cuniberto Retarino, habang nabubuhay tayo, we are in spiritual battle, pwede tayong ma-fall sa kasalanan. Merong mga Kristiyano na sa huling yugto ng buhay nila tumalikod pa kay Kristo. Medyo sad po yan, kapatid na Cuniberto, yung sinasabi nyo. Kasi
In-expect natin sa gitna okay na, sa dulo okay na sana, pero pagdating sa dulo talagang nagkaroon pa ng problema. Yung mga ganyang eksena, we just leave it to the Lord, no? Yung sa mercy ng God sa dulo. Kasi ang ultimate na magja-judge sa atin ang Diyos hindi ko sino-sinong tao, hindi yung institusyon ang magja-judge sa atin, kundi the moment na tayo ay namatay, naniniwala tayo na meron kagad tayong particular judgment. May paghatol kaagad ang Diyos sa atin. Now, ano man yung ating nagawa sa lupa, whether yan man ay mortal o venial sin, nakapag-confess ka o hindi, we just leave it to the Lord. Opo. Nathan Rose Iligan, magandang gabi po. Maraming salamat for joining. Mga kapatid, as I close, medyo lang ho ito, maikli lang ho itong binabanggit natin dito. Ang point lang ni Brad Calix, let us join together mga kapatid na labanan ng kasalanan. Sa ating mga married, no, akala natin medyo makakaiwas na tayo talaga dyan. Na akala natin wala nang mga ganyan, na hindi na tayo pwedeng kasi may partner na tayo. Mali po pala yon. Mas matindi ho pala yung laban sa atin ng mga married. Mas para nagta-times 2 eh. Kaya nga, kung talaga siseryosohin natin yung ating Christian life bilang Catholic, napakahirap po sa isang banda. Kailangan dito yung grace ng Lord at yung ating participation not to commit sin. Tandaan nyo yung kasalanang magagawa mo, hindi mo pwede sisihin si Satan dyan. Kasi trabaho niya talaga yan. Kaya tayo nagkasala kasi nag-participate po tayo doon. Babes Acosta bro, magandang gabi. Salamat for joining sa ating sa ganitong sa ating broadcast tonight. God bless sa buong pamilya, kapatid. Nagkasala tayo kasi ginusto natin. Hindi natin pwedeng 100% i-blame si Satan. Ginawa niya lang yung trabaho niya. Tinetempt tayo. Pero yung gumawa ng kasalanan, nasa sa atin yung power. We have the power to say no and to say yes do sa particular na temptation. Kaya, hindi ka pwedeng magkamali o magkasala kung aware ka sa presence ng Lord. Maiiwasan natin magkasala actually. Pero kapag medyo hindi tayo seryoso sa ating Christian life bilang Katoliko, magkakaroon po tayo ng problema talaga. At siguro gagawin na lang natin biro yung confession sa pare. Total, may confession, gagawa ka ng kasalanan and then you will repeat it again all over and over and over again. Pero mga kapatid, alam naman ng Lord na kapag gumawa tayo ng kasalanan, ang nasa utak natin, ay lalapit naman ako sa pare, pwede naman ako maabsuelto kaagad. Ilang Hail Marys lang naman yan, tapos na. Mga kapatid, pwede mong lokohin ng pare, pero hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon Diyos. Alam ng Lord the moment na humarap ka sa pare. Alam ni Lord kung ang sinasabi mo sa pare, totoo o hindi. May mga tinatago ka pang lihim. Alam ng Lord yan. At wag mo antayin yung paluin ka ng Panginoon Diyos na to the point para mahirapan ka makarecover. Yun ang nakakatakot Kasi tandaan mo, bagamat si Lord ay God of love, si Jesus, pero hindi niya tinotolerate yung kasalanan. Pagka nagkakasala ang Katoliko na hindi mo nararamdaman yung pagpalo sa iyo ng Lord, kabahan ka. Kasi baka hindi ka tunay na anak ng Diyos. Baka hindi ka tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, bagamat nagkakamali tayo, nararamdaman mo yung palo ng Panginoon. Pero hindi sobrang palo. Yung enough lang para iparamdam sa atin ng Lord na nagkamali tayo. At alam natin yon. Pag inexamine natin yung ating conscience, alam natin mali tayo, and then we go to the priest for confession. Hindi natin kailangan magtago. Wala naman po tayo itatago, mga kapatid. Wala po tayong itatago. So dito po sa ating broadcast ay may mga nakakasama tayo rito na talaga pong hindi natin mga kasama, and they are trying to destroy the broadcast.
Ah, maliwanag lang naman yan na hindi sila sa Diyos. Maliwanag lang naman yan na hindi sila after dun sa katotohanan. Ang mahalaga lang sa atin bilang mga Katoliko ay let us journey together na focus tayo sa Panginoon this year at sana nga po ay makatulong sa atin itong binabanggit natin dito. Ayoko magmalinis, no? Pwede akong bumagsak dito sa mga binabanggit ng Panginoon eh. Pero yung pagiging aware natin sa presensya ng Lord, malaki po ang tulong nun, mga kapatid. I'd like to announce bukas alas 6 ng umaga, Lord willing, magkikita huli tayo. At patuloy natin pinag-uusapan ng gospel pagka umaga. At bukas ng gabi, yung ating Learn to Love series ay dire-diretso lang ho ito. Ipanalangin niyo po si Brad Calix sa preparations, no? Alam po ninyo yung pag-atake ng kalaban sa akin ay dire-diretso po. At madalas po sa aking mind, maraming ginagawa ang kalaban. Even sa ating profile, somebody wanted to destroy yung ating Facebook account, no? May mga hackers po. Hindi na sila nakontento na nahack yung aking unang account sa Kainos Life. At ngayon po ay pinagsusumikapan nila na talaga pong tanggalin din po itong ating account na ito. At tayo po nananalangin lang sa Panginoon that hindi ho mangyayari yan. At samahan niyo po ako manalangin para po sa bagay po niyan. Mga kapatid, manatili po tayo sa ating Panginoong Hesus bilang Katoliko. Let us all strengthen yung ating faith sa Panginoon. Alam ko marami pa tayong pwedeng madaanan sa buhay na ito. Napakarami pang temptations, mga challenges sa buhay, sa relationship, sa ating pag-aasawa, sa ating mga anak, sa pakikisalamuhan natin sa maraming tao, sa community. Marami pa tayong mga challenges at makakatulong po kapag strong yung ating relationship sa ating Panginoon Diyos. Lalo na pagdating sa kanyang salita. Ito lang, no? I'm trying to imagine na ang mga Katoliko magkaroon ng realization itong 2025 na seryosohin ang pagiging Katoliko. Yung bang imbis na nasa kasino ka, medyo wala ka na dapat dyan. Imbis na naglalasing ka, dapat moderate ka na lang ngayon. Alam mo yung mga kapitbahay natin, malaki yung malaki pong impact sa kanila yon pag nakita nila yon. Na kung tayo man po ay nagsasabong, ay malaking gastos po dyan maski na po yan ay online sabong, no? Wala po kayo mismo doon, pero iba po kasi yung dating noon. Yun po yung mga sample lang po na binabanggit ni Brad Calix na malaki po yung epekto sa pamilya. So pagka hindi tayo naging maingat bilang Katoliko, may hirapan po tayo. Kasi ang design ng Lord, hindi lang sa Katoliko kundi sa lahat ng mga may relasyon sa Lord ay pagdating sa kasalanan, lumalayo tayo. Lumalayo po tayo. At yung paglayo natin sa kasalanan ay mangangailangan niya ng paninindigan natin bilang Katoliko. Na meron tayong talagang desire na lumayo dyan. Mas mahalaga sa atin yung holy life. So pag-uusapan natin yan, yung holy living. Paano ba yan sa context natin bilang Katoliko? Ano bang ibig sabihin ni Brad Calix pag sinabi nating we try to live a holy life sa context ng Catholic? Ano ba yung understanding natin dyan pag sinabing living a holy life? Makakatulong ba yan pagdating dito sa kasalanan na kung saan tayo probably involved? And I think malaking palaisipan yon sa mga Katoliko. So you have to choose. Gusto mong bad Catholic ka? Gusto mo good Catholic? It's up to you. Mamimili ka dyan. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng gigitna ka. Hindi pwede. You have to choose one. At yung decision na yan ay po yan. Yan ang magde-determine ng future natin. Pag nag-decide ka na to become a bad Catholic, it will affect your mind, yung family mo, yung trabaho mo, yung relationship mo sa tao. Apektado yun. Ganun din if you choose to be a good Catholic. May epekto yan sa yung sarili, sa yung pamilya, sa yung trabaho, sa relationship mo sa kapwa. So you have to choose.
At ang pagpili, nasa sayo. Wala kay Brad Calix. Tutulong lang po ko sa inyo sa ating journey. And we will journey together, Lord willing, sa habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Subukan natin sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng mga santo na nasa langit. At siyempre ni Mama Mary, na we are asking her help sa mga ganitong pagkakataon. So, importante po yan. Kailangan nating seryosohin ang ating Christian life bilang Catholic. Alright, that's all for tonight. Mga kapatid, ipanalangin po ninyo yung mangyayari sa February 15, yung binanggit ko sa inyo ng umaga. Importante po yon para kay Brad Calix at sa akin may bahay. Pag-pray po natin yung karamdaman ni Mrs. Pakisama po kami sa dasal. Pag-pray po natin yung aking anak na pastor, no? Planning po to go sa Manila next week para po kausapin yung aking anak na pastor, yung aking 2 anak na lalaki. Kasi mahalaga kay Brad Calix yung pamilya. Hindi ko makakalimutan yung sinabi nung mentor ko sa akin. Masira ka na sa lahat ng bagay, wag lang sa pamilya mo. So medyo iba yung dating sa akin noon. Yung sinabi ng mentor ko sa akin na talagang naiyak po talaga ako nung binanggit niya sa akin yon. Nagpaalala po siya sa akin na napaka-importante talaga ang pamilya. So tayo po, ang trato ko sa inyo ay pamilya. Iba-iba yung pinagdadaanan natin, pero pag tinignan mo itong community na to, Catholic community, kasi pag sinabing community, may sense of belongingness tayo rito eh. Dapat meron tayong bukas na komunikasyon. Merong forgiveness. Yung talagang mga characteristics ng Kingdom of God na makita sa atin. And it takes time. It takes commitment sa bawat isa. Kung gusto nating maayos na community, so simulan natin ito. Na learn to love, number 1, God's Word. Pangalawa, learn to love. Huwag nating mahalin yung kasalanan. Kundi medyo tayo dyan, medyo hate natin yung kasalanan hanggat maaari. Opo. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Maraming salamat sa nag-join. At sama nawa tayo ng Panginoon Diyos sa gabing ito at sa ating journey. Kahabagan nawa tayo ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito, sa opportunity na binigay mo sa amin. Yung binabanggit ni Jesus na particular sins, ito po'y magkahalong mortal and venial sins sa Mark chapter 7. Tulungan nyo kami bilang mga Katoliko na seryosohin namin ang Christian life namin. Pwede kami malaglag doon sa mga kasalanan binanggit ng Panginoon. Alam ko, Lord, na tatamaan itong aming spiritual life. Pero pinagdadasal po namin na seryosohin namin ang aming relasyon sa Panginoon. Malaki ang tulong ng siniseryoso ang relasyon sa Panginoon. At pagbibigyan namin ng panahon sa inyong salita. At tulungan nyo kami na maging mabuti kaming Katoliko. Na hindi na kami katulad nung dati. Na pagdating sa kasalanan, nagbababad po kami, parang baliwala lang sa amin, total may confession. Hindi yun ang disenyo ng Diyos sa amin. Tulungan niyo po kami. I'd like to pray sa mga kasama namin sa broadcast tonight. Iba-iba yung kanilang pinagdadaanan sa buhay, probably relationship, sa mag-asawa, sa mga anak, sa pag-aaral ng mga bata, sa trabaho, at sa iba pang mga aspeto, emotional probably. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, yung mga pinagdadaanan namin na kami ay magpatuloy lagi sa Panginoon, na lagi may pag-asa. Alam namin na itong mga pinagdadaanan namin ay pansamantala lang ho ito. At ang mahalaga nito ay ina-acknowledge namin sa aming journey ang presensya ng Panginoon Diyos. Samahan niyo kami, most blessed Virgin Mary, sa gabing ito. Nagdadasal po kami, samahan niyo kaming manalangin para sa mga pangailangan po namin.
Maraming salamat sa opportunity ng salita ho ng Diyos ay napag-usapan namin sa gabing ito. At sa aming pagtulog mamaya ay loobin niyo po na maging maayos lang po ang lahat at Lord willing bukas magigising ho kami sa biyaya ng Diyos. Minsan pa maraming salamat po. Salamat sa opportunity for us na may natutunan kami na galing po sa inyo. Ina-acknowledge po namin ang buhay na ito ay pahiram lang ng Diyos at dapat ay magamit natin to the fullest na magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Yesus. We just want to thank you, Father, sa gabing ito. Salamat sa lahat. Salamat po sa mga hamon ng buhay. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kapatid for joining. Bukas magkikita ho tayo, Lord willing, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Pag-share po yung ating videos mga kapatid at huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Paki-try po natin itong i-share yung ating videos sa Catholic community. Maraming salamat po sa mga pastors na kasama natin tonight, sa mga asawa ng pastor. Maraming salamat po. At sana po meron tayong opportunity na makapagkape-kape tayo kung kayo po ay available. Okay, maraming salamat po. Ate Corazon Gagi, maraming salamat. Sonet Senas, maraming salamat. To God be the glory, mga kapatid. God bless po. Ingat po kayo mga kapatid and bye for now.